ng hapon, tanghali pala mga mamse, alas 12 na. Naghanap pa rin ng lupa ang yung lingkod. Ito, irrigated rice land mga mamse. Ngayong panahon, ibang schedule. Pag ano naman. So ito, pagka-schedule nito, kagandahan nito mga mamse. Hindi na gumagamit si kuya ng ng generator kasi naglagay siya ng butas papunta dyan. Ayan, papunta dyan. Ayan, diretso yan dyan. So second crop ngayon, napakaganda nito. Sa naghahanap po sa akin, irrigated rice land, pwedeng bahayan kasi tutok po ng kuryente. Halong barangay road mga ma'am sir, malapit lang dyan yung papuntang barangay cemented road, malapit lang dyan. Tapos from town proper, siguro mga 5 to 10 minutes sabihin na natin. Ito pa, yung property, may frontage po na mga 35 meters. Ganyan, napakaluwang po ng frontage. So may sukat po pala ito na 1.8 hectares, titled property mga ma'am sir. Lumagpas yung property natin dito, mas maluwang dito. So hanggang dun, nandun po yung power line. May daan din po doon kasi doon sila nagbahay dati, yung may-ari nito. So pwede ka din pong magbahay doon mga ma'am sir, o kaya dito kasi yun lang naman po yung power line. Tutok po yung power line dito, malapit lang. So irrigated siya twice a year. Pero pagkatapos po ng second crop, yun, nagtanim sila ng gulay, munggo yun pero minsan tatanim sila sili, ganyan. Mais, pwede din dito. Talong, yan ang kanilang So, napakaganda nito, mga ma'am sir. 1.8 hectares po ito. So, pasok po yung 4 wells natin. Dalawa po ang daanan nito. Papuntang Anaw dito. Papuntang Kuya po din dito, mga ma'am sir. So, pwede din tayong maglagay ng, ng solar panel na patubig yan. Solar din. So, ito may dalawang tubo. Deep well kasi nga pagka ganitong panahon na iba po yung way ng yung schedule ng tubig. So ginagamitan nila ng deep well yung mga tanim na gulay. So ang property na to mga ma'am sir ay dire-diretso yung tanim, depende sa gusto mo. Palay una, second gulay, third mais, ganyan. Pwede kasi may mga water source tayo. Ayun po, maganda to mga ma'am sir dahil irrigated siya. Tapos napakaganda yung ani. Ang sabi ni kuya, nasa 250 to 300 ang nakukuha niya rito per cropping po. Lalong-lalo na sa first crop. Hindi siya gumagastos ng krudo kasi pumapasok lang yung tubig nito. Ayan o. So dito hanggang dito, mahaba po yung frontage niya. Ayan, kasama natin yung seller. Ayan. So ito yung property. Maganda. Saan natin? Po sir, nasabi ko na po, dalawang deep well. So yung price ni seller sagot niya yung capital gains sa ibang gastos, tapos ang sagot nyo naman doc stamp transfer ang sagot natin. So usapin ko, lalagay ko po sa description box yung price ni seller. Ayan. Palipan po natin ng drone para makita nyo yung ganda ng property. Irrigated rice land, 1.8 hectares po. Thank you po. God bless po sa ating lahat.
po.